Yan lang yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayo ma-excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng... So ayan na mismo ang mensahe mula kay President Bongbong Marcos Jr. Huwag daw maging excited ang mga DDS, lalo na ang mga tinaguriang DDS overlords at mga talunan na naghihintay lang ng pagkakataong makaupo ulit sa kapangyarihan. Mga corrupt na at power-hungry na pro-China traitors pa. Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayo talaga ako. Oh, ako sir, hindi. Kasi galing ako Ikaw sa... hindi. Namayat ako dahil nga puro sabaw for 3 days. For 3 days. Napansin nyo ba kung bakit nitong mga nakaraang araw, aligaga at super busy ang mga DDS fake news peddlers at trolls sa pagpapakalat ng criminal fake news? Ang latest nila, ang fake medical bulletin ni PBBM na pinapakalat ng mga usual suspects. Parte kasi yan ng mga coup plot at destabilization tactics laban sa PBBM administrasyon. Lahat ng makita nilang butas o oportunidad, ini-exploit nila. Kagaya nung napabalitang na ospital si PBBM dahil sa diverticulitis, ginamit nila yon para mag-destabilize sa pamamagitan ng fake news at black propaganda. Okay. Doon naman sa mga basher at mga fake news peddler, nasanay na kasi kayo, di ba? Ito na panawagan ko sa kanila. Nasanay na kasi kayo mameke. Sinimulan nyo na nga doon sa mga maling kwento patungkol sa Pangulo. Tapos sinundan nyo pa ng fake na police blotter. Di ba, Alvin, police blotter from Beverly Hills, na mga journalist pa, the likes of Bobby Tiglao, ang nagpapakalat na ito, hindi ba na medyo nakakahiya naman yata yun? At syempre, number 1 dyan sina Jay Sonsa, isang notorious fake news peddler na malapit na sa hukay. At ang so-called former communist na si Bobby Tiglao, isang kilalang pro-China. At dahil nga partido ng mga bobo at kulto ni Digongyo ang mga DDS, sumunod namang nagpakalat ng fake news ang mga typical online trolls. Kagaya ng ngongong ito at ng twin bro ni Panic Boy at soon world traveler na si Leandro Leviste. Ang ating pong presidenteng si BBM ngayon, mga kababayan kong Pilipino, ay meron po siyang sakit, mga kababayan. At gusto ng ating Pangulo na ipagdasal daw natin siya. Gago! Paano namin ipapagdasal? Ang kagaya mo, ninanakawan mo ang mga Pilipino, pinapaikot mo mga Pilipino, binaboy ninyo ang karapatan ng dating Pangulo at ng mga Pilipino. Ang ginagawa ng kultong DDS ay kombinasyon ng iba't ibang destabilization at political subversion tactics na, kung titingnan mabuti, ay labag sa batas. Una, health disinformation. Pangalawa, psyops para manipulahin ang perception ng publiko. Pangatlo, succession baiting para puwersahin ng publiko na pag-usapan ang pagpapalit ng liderato. Ibig sabihin sila ang gumagawa ng krisis, tapos sila rin ang nag-o-offer ng solusyon. Pang-apat, narrative engineering. Dito makikita ang koordinasyon ng mga DDS trolls, influencers, paid media hacks, at pati na rin ang mga top overlords nila tulad ni Punatic VP Sara Duterte at ni Rowena Buangzon. Bibi Sara, pag hindi pa makabalik si BBM, ikaw na ba ang maging presidente? Nasaan si BBM? At panglima, information warfare, gamit ang fake news, kasinungalingan at propaganda para i-destabilize ang gobyerno. Ngayon, nasa advanced stage na ang galawan ng mga DDS. Kaya lumabas na sina Rowena Buangzon at Sara at nagtatanong kung nasaan daw si PBBM. Asan si BBM? I don't know. Itong si Buangzon naman, na halatang bobong abogada, sinasabing papalit na raw si Punatic Sara dahil lang sa anesthesia na tinurok kay PBBM. Kasi pag nag-surgery yan, sa diverticulitis niya, general anesthesia yan,
knock out yan, he's incapacitated at the time, the Vice President must take over. Bobo talaga ang Gaga kung hindi ba naman si Raulo ang pinakamatandang clout chaser ng mga DDS sa Pilipinas. Pangulo po itong pinag-uusapan natin, bansa po natin ito, hindi naman po inyo dapat daanin sa pagpa-fake news para lang ipagsak ang ating Pangulo at iangat ang mga iniidolo nyo o pinupuon nyo sa pwesto. Para sa mga bobo at gullible na Pinoy, maraming maluloko sa subversion tactic na to ng kultong DDS. Pero kung alerto ka at mapanuri, matatawa ka na lang sa pinaggagawa ng kulto ni Digongyo. They'll do everything for power, and that's what makes them dangerous. Is the president taking action against those who yung nagpapakalat ng fake medical report? Actually, alam ko, kumikilos ang NBI at ang PNP ngayon. So sabi natin, hindi kailangan mag-utos ng Pangulo. Obligasyon, mandato ito ng mga investigating bodies na alamin kung sino ang punot dulo nito at sino ang nagpauna nito. Kaya dapat lang na i-identify, imbestigahan, arestuhin at dalhin sa korte ang mga destabilizers at mga pro-China na state enemies na to. Inaiimbestigahan na ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng Peking Medical Bulletin tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Malinaw daw na paglabag ito sa batas. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Thank you, Education Secretary Sani Angara. Kapansin-pansing tila namamalat ang boses ni Pangulong Bongbong Marcos nang magtalumpati siya kagabi sa Malacanang para yan sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Tumagal ng halos 5 minuto ang kanyang speech at umayos din naman ang kanyang boses. To ensure that our teachers are focused on implementing this curriculum, education and training. Pero hindi maikakaila ang pagpayat ng Pangulo, bunsod pa rin ang kanyang 3 araw na soup-only diet. Back to normal na ang mga aktibidad ni PBBM matapos ma-ospital dahil sa diverticulitis o impeksyon sa bituka. Katunayan, pinulong niya kanina ang kanyang economic team para pag-usapan ng reforma sa pagpapalakas sa ekonomiya ng bansa. Partikular niyang ipinag-utos na tutukan ng strategy sa digitalization at ang pagpapabilis ng infrastructure projects, lalo na ang mga classrooms. Kasabay niyan, ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang investigasyon para matukoy kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng Peking Medical Bulletin tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Aniya, malinaw na paglapag sa batas ang paggawa at pagpapakalat ng mga huwad na dokumento na naglalayong iligaw ang publiko. Pinaalalahanan din niya ang netizens sa paggamit ng social media. Aniya, hindi ito dapat ginagamit para manira ng tao. Nauna nang iginiit ng Malacanang na peke ang dokumentong nagsasabing malubha ang lagay ng Pangulo. Pati ang mismong St. Luke's kung saan dinala si PBBM, tinawag na fake at falsified ang mga viral na dokumento. Sa ngayon, pinag-aaralan na ang mga legal na hakbang laban sa mga sangkot.